Sa politika, madalas may dalawang landas na pwedeng tahakin. At sa pagsusuring ito, sisilipin natin kung paano inilarawan ng isang source article yung dalawang estilo ng pamumuno na tila nagbabanggaan ngayon sa Pilipinas. At heto, umpisa pa lang, kitang-kita na agad yung sinasabi ng source. Sa kaliwa, may nag-iinspeksyon ng flood control. Sa kanan, may humaharap sa impeachment. Ito yung dalawang headline na nagsasabi ng lahat. Serbisyo ba o kontrobersya? Dito iikot ang usapan natin. So, ayon sa source article na tinitingnan natin, para daw itong kwento ng dalawang magkaibang diskarte. Sa isang banda, andyan yung estilong sinasabi nilang mature at talagang nakatutok lang sa serbisyo. Tapos sa kabilang banda, yung isa naman, inilalarawan bilang agresibo, tila may personal na hugot, magkaiba raw talaga. Okay, unahin natin yung unang estilo. Ang pangunahing halimbawang ginamit ng source ay ang pagbisita ni Presidente Marcos sa Naga City. Alam nyo yung mismong baluarte ng dati niyang katunggali? Ang linaw ng sinasabi ng source, hindi raw ito para sa political revenge o pamumulitika. Ang agenda, simple lang, ayusin ang matagal ng problema sa baha sa rehiyon. Ang mensahe raw, trabaho muna. At para magka-ideya tayo, hindi ito basta-bastang proyekto. Tingnan nyo ang sakop ng Oplan kontra Baha. Husay no? Hindi lang ito paglilinis ng kanal. Pinapakita nito kung gaano kalaki yung problemang sinusubukang solusyonan. Na, grabe, libo-libong pamilya pala ang apektado. At dito ngayon, pumasok ang isang napakagandang Filipino idiom. Ginamit ng source yung walang masamang tinapay para i-frame yung buong pagbisita. Ang ibig sabihin, kahit magkalaban sa politika, pagdating sa trabaho, walang personalan. Serbisyo lang. At hindi lang yan puro salita. May resulta agad, 500 million pesos. At para saan? Para sa isang coliseum na ipinangalan pa mismo sa yumaong asawa ng kalaban niya sa politika. Ayon sa source, napakasimboliko ng kilos na to. Pero heto na, ito yung quote na talagang binuod ang lahat ayon sa source. Isang simpleng pares lang ng pink na medyas pero ang dating daw nito mas malakas pa sa kahit anong speech. Isang maliit na bagay pero napakalaki ng kahulugan in terms of reconciliation. Sige, lipat naman tayo sa kabilang kwento, yung counterpoint na ipinakita sa source, ang mga naging galaw naman ni Vice President Sara Duterte sa halos parehong panahon. Tingnan nyo itong timeline. Grabe yung bilis ng mga pangyayari, di ba? Sa loob lang ng ilang araw, sunod-sunod. Dito ipinapakita ng source yung contrast. Habang yung isa nasa Naga para sa proyekto, yung isa naman sunod-sunod na anunsyo at pagharap sa mga legal na issue. Kitang-kita raw yung pagkakaiba sa prioridad. At dito lumabas yung salitang atat. Ang argumento ng source, malamang yung maagang pag-aanunsyo ng pagtakbo ay isang diskarte. Para kapag lumabas yung mga kaso, ang magiging narrative ay, political persecution lang yan. At ito na nga, ayon sa source, yung mga isyong kinakaharap niya, mula impeachment sa confidential funds hanggang sa mga alegasyon ng peking resibo. Ito raw yung buong konteksto kung bakit nangyayari yung mga political moves niya. At ito na siguro yung isa sa mga pinakatumatak na detalye mula sa source. Kasi yung mga resibo daw, ang mga pangalong nakapirma, pamilyar ba sa inyo sina Mary Grace Piatos, Fernando Tempura at Carlos Oishi? Kasi diba parang pangalan ng chichirya? Ito yung alegasyon na nagdulot talaga ng, alam mo yon, napakaraming tanong tungkol sa accountability. So bakit ba mahalaga tong pagkakaiba ng dalawang estilo? Ayon sa source, hindi lang ito simpleng away politika. May tama to, direkta, sa ekonomiya, sa bulsa nating lahat. At napakaganda ng pagkakabuod ng table na to. Ang argumento ng source, simple lang, yung isang estilo na nagpapakita ng katatagan at pagkakaisa para yung isang malaking welcome sign para sa mga investor. Yung kabilang estilo naman na puro gulo at away, parang keep out sign. Sino ba namang negosyante ang mamumuhunan sa magulong lugar, di ba? At may datos na isinampa ang source para suportahan yung punto nila. Halos $900 million na foreign investment. Sinasabi nilang direktang resulta raw yan ng tiwala sa isang gobyernong nakikita nilang stable at nakatutok sa pagunlad. At ito yung babala ng source article. Ang pinakakinakatakutan daw ng mga investor ay yung kaguluhan at kawalang katiyakan sa politika. Para daw itong lason sa ekonomiya na nagtataboy ng pera at oportunidad palayo sa bansa.
Sa huli, ang punto ng source, hindi lang ito tungkol sa dalawang politiko. Ang pinag-uusapan daw dito ay yung pagpili natin sa kung anong direksyon ba talaga ang gusto nating tahakin bilang isang bansa. At binalik tayo ng source sa simula, isang napakalinaw na image para ibuod ang lahat. Sa kaliwa, pag-inspeksyon ng daluyan ng tubig. Sa kanan, pagsusumite ng resibong kinwestiyon. Trabaho laban sa issue ng accountability. At walang paligoy-ligoy yung naging konklusyon ng source. Ang isang estilo raw, nagpapakita ng political maturity at tunay na serbisyo. Yung isa naman, nagpapakita ng political desperation at, well, pansariling interest. Kaya iiwan tayo ng source sa tanong na ito. Serbisyo ba o self-preservation? Ano nga ba talaga ang itsura ng tunay na pamumuno? Yan ang tanong na, sa tingin ko, para sa ating lahat na pag-isipan.